iba pang ulat, muling umani ng pagpupugay ang bansa mula sa Standard & Poor's. Matapos ihayag nito na nangunguna na ang Pilipinas sa bansang kasapi ng Southeast Asia sa aspeto ng economic growth. Si Julius Disamburon ang ating tagapagbalita. Akibat ng pagtaas ng kumpiyansa sa ating mabuti pamamahala ang patuloy ng pag-angat ng ating ekonomiya. Ang resulta, dalawang magkasunod na 10th place jump sa Global Competitiveness Index ng World Economic Forum. Sa unang pagkakataon, nakuha natin ang investment grade status mula sa dalawa sa tatlong pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo. At hindi malayong sumunod ang ikatlo. Simula ng manungkulan ng Pangulong Aquino, nadama na natin ang unti-unting at pagsulong ng ating bansa. Mga programang patuloy na nagpapaganda sa kabuhayan ng mga Pilipino ang siyang isinusulong ng pamahalaan. Base sa naging ulat ng Standard & Poor's, nanguna ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na lumalago ang antas ng ekonomiya. Bukod sa Pilipinas, kasama din sa ulat na ito ng S&P ang ilang bansang miyembro ng ASEAN gaya ng Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam, maging ang Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar at Singapore. Mula sa mga lumabas na ratings, ang investment grade ng bansa ang siyang naging basihan para tukuyin tayo ang nangunguna. Inaasahan ngayong taon hanggang sa 2015 ay aangat ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa 6.1% hanggang 6.9%. Mas mabilis nila ito sa 5.5, 5.6 at 5.4% ng ASEAN ng kaparehong panahon. Domestically focused, iyan ang inaasahan sa 10 bansang ito na layong hindi lamang ang mag-angkat mula sa labas ng bansa, kundi hangad na sila mismo ang mag-export ng kanilang sariling produkto at maging sentro ng pamumuhunan. Napanatili ang stabilidad ng presyo at patuloy din ang pagbaba ng bahagi sa ating budget na pambayad utang at ang paglaki naman ng pondong nailalaan sa mga serbisyong panlipunan. Sa panahong matamlay ang pandaigdigang ekonomiya, nagpamalas tayo ng kahangahangang 6.8% GDP growth noong 2012. Nakikita pa natin ito noong first quarter ng 2013, kung kailan na itala ang paglagong 7.8%. Pinakamataas na recorded GDP sa Timog Silangan pati na sa Silangang Asya. Halimbawa, ang sektor ng agrikultura na isang pinagtutuon ng pansin ng pamahalaan. Dahil sagana tayo sa likas na yaman at nais mabawasan ang pag-angkat ng ilang produkto, ay pinalalakas ngayon dito sa bansa ang produksyon ng bigas. Kamakailan din lamang ay naiulat na pauunlarin ng Department of Agriculture ang mga produktong gaya sa langis ng niyog o biofuel na maaaring maging alternatibong engine fuel. Eco-friendly na, iwas polusyon pa. Sa kabila ng mga naglalabasang negatibong mga ulat, nakikita naman nating malayo-layo na din ang narating ng Pilipinas. Gumagandaan nila at nananatiling matatag ang nagiging takbo ng ekonomiya ng bansa gaya ng Indonesia. Patuloy pa ding hinihikayat ng mga mamumuhunan na mag-invest dito at sinisigurado naman nilang hindi sila mapapabayaan, lalo na sa aspeto ng kanilang seguridad. Kitang-kita na ang layo ng ating narating. Ngayon, Pilipino, ituloy natin ang pagkakapitbisig. Sabay nating arugain, pabilisin at palawakin ang transformasyon ng lipunan. Ako po, si Noynoy Aquino, ipinagmamalaki ko sa buong mundo, Pilipino ako at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.